Ang ating morning devotion para sa araw na ito ay hango mula sa Ephesians chapter 3 verse 20. Now to him who is able to do far more abundantly beyond all that we ask or think according to the power that works within us. May the Lord bless the reading of His Word. Nauna sa lahat, ang hymn patungkol kay Jesus. At si Jesus, malinaw po sa Hebrews 13 verse 8, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Ibig sabihin po nun, ang Panginoong Hesus ay mula noon hanggang sa kasalukuyan at hanggang sa hinaharap. Siya ay pareho. Siya ay hindi nagbabago. He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Ibig sabihin po nun, tunay nga na may katiyakan yung ating pong pananalig sa Kanya. Yan po ang ating Panginoong Hesus. At dito po mapapansin natin sa sumunod po na talata ay sabi nga rito, according, yung pagbibigay ng kaloob sa atin, yung pagbibigay po ng biyaya sa atin ay ayon po sa nananahan po sa atin. Sino po yung nananahan sa atin? Walang iba kung hindi ang banal na spirito. No? John 14 verse 26 says, but the Comforter, which is the Counselor, Helper, Intercessor, Advocate, Strengtheners, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things. Ibig sabihin po nun, malinaw na hindi po tayo nag-iisa. Andyan po ang banal na spirito na magbibigay sa atin ng kalakasan at magbibigay sa atin ng mga bagay na hindi natin inaasahan. Kaya nga, ang linaw-linaw, ang sabi nga rito, He is able to do more than abundantly beyond all that we ask or think or imagine. Kaya talagang purihan ng Panginoon. Hindi po tayo nag-iisa, andyan po siya, andyan po ang banal na spirito upang tayo ay samahan. At ang napakaganda sa lahat ay gagawa siya ng mga bagay lingid sa ating mga inaasahan. Kaya ako personally, meron din po akong napakagandang karanasan na gusto ko ibahagi sa inyo sa ngayon sapagkat ito po ay isang pangyayari na kung saan ay talagang kamangha-mangha ang ating Panginoon. Naranasan ko po nung nakalipas na mga araw, may struggle po ako sa aking sarili. Alam niyo po kung bakit. Kasi po may dumating po na billing statement at hindi lang po billing statement, ito po ay disconnection notice ng Socoteco 2. Kaya ako'y nananalangin kasi po naging burden ko na sa sarili ko na kapag may mga ganitong problema, hindi na po ako lalapit kahit kanino man. Kasi po nung araw pagka may mga ganitong challenges, di po ba, madali namang tumawag, mag-text at humingi ng tulong, mangutang, ika nga. Pero ito po sa pagkakataong ito ay sabi ko sa Panginoon, Panginoon, Ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Ako'y umaasa, Panginoon, na Ikaw kikilos, Panginoon, upang tugunin ang pangailangan ito. Kaya po, yun po yung naging taimping kong panalangin. Every day po, pinagpipray ko po. At ito na nga, dumating na po ang araw. Last day na po kahapon actually. Last day na po kahapon. Wala pang dumadating. So pagka hindi ko po na-settle kahapon, talagang the following day, talagang wala na kami ilaw. Yun po sabi ko, Panginoon, Ikaw lamang po aking mapanghawakan. Alam ninyo mga kapatid, hindi ko po inaasahan, natanggap po akong GCash notice at tiningnan ko po. Alam niyo po mga kapatid, lo and behold, tunay po napakabuti ng Panginoon. Kasi tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, wala po akong pinagsabihan, wala po akong tinaingan ng bagay na ito, ako lahat ang Diyos. Alam nyo, eksaktong-eksakto po yung amount na pinadala sa akin. Hindi ko po alam kung saan po nanggaling. Hindi ko po alam, wala pong notice na ito po ang aking ipinadala sa inyo at nalaman ko meron kayong pangailangan ganito. Kaya nga dito natin tunay na masabi that God is able to do exceedingly abundantly beyond all that we ask or imagine. Sa totoo lang, hindi naman po issue dito yung amount eh. Ang issue po rito kung paano po kumikilos ang Panginoon. Tunay nga, pinakita niya, siya ay buhay, siya ay nakakaalam ng ating mga pangailangan. At sa panahon na tanging kailangan po natin, sa panahon po na in all desperation, ika nga, talagang tutugon at tutugon siya. Kaya ako ay nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat inalaw niya na maranasan ko yung ganitong bagay na hindi ko karaniwang naranasan noong araw sa mga nakalipas na mga taon. Let us pray. Dakilang Panginoon, maraming salamat. Tunay nga po na Ikaw ay kamangha-mangha.
Muli mong ipinadama ang iyong kabutihan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat sa mga panahon ng mga pagsubok, Panginoon, tunay nga po, you are true to your word that when you said, I will never leave you nor forsake you. Panginoon, salamat po at idinadalangin ko po ang sinumang nanonood ng video na ito, Panginoon, na kayo po sana ang kumatag po sa kanila. Kayo po ang kumilo sa kanilang mga puso at ipadama mo, Panginoon, na tunay nga po ikaw lamang ang Diyos na buhay, ang Diyos na karapat dapat sambahin at purihin. Ang lahat ng papuri ay binabalik namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.